LTO Exam Reviewer for Non-Professional Light Vehicle Tagalog Version Set 2 and 1. May pagkakataon na iniiba ang mga exam questions sa mismong actual exam. Ang video na ito ay para sa reviewer na Set 2 and 1. Maaari nyo din i-check ang ibang set ng reviewer sa aking channel. Shoutout sa LTO Exam Reviewer Facebook group dahil dito maraming pumasa sa LTO exam. Marami kayong makukuhang tips and guides mula dito sa mga members na nag-share ng kanilang mga experience related sa LTO process. Shoutout din sa maytanong.com na nagmamanage sa Facebook group na ito. Saan mo makikita ang senyas trapiko na ito? A. Bago makarating sa tulay. B. Bago magpalit ng linya. C. Sa haligi ng tulay tawiran. Ang tamang sagot ay C. Sa haligi ng tulay tawiran. Ano pa ang maaaring makaapekto ng matindi sa iyong konsentrasyon bukod sa alak? A. Ilaw ng trapiko, komportableng upuan, mahusay na disenyo ng kalsada. B. Mga droga, pagod at malakas na kanta, mga billboard, tinted na bintana. C. Nakapapawing pagod na musika, maayos na ilaw sa kalye, mga markahan ng semento. Ang tamang sagot ay B. Mga droga, pagod at malakas na kanta, mga billboard, tinted na pintana. Saang lugar madalas ipinagbabawal ang paglampas o di kaya'y paglusot? A. Sa mga highway. B. Sa mga highway na maraming daan o lane. C. Sa kurbada. Ang tamang sagot ay C. Sa kurbada. Ang student driver's permit ay may bisa na hanggang A. 6 na buwan. B. 1 taon. C. 90 na araw. Ang tamang sagot ay B. 1 taon. Iiwanan mo ang iyong sasakyan sa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina? A. Hindi mo ito iiwanang nakabukas. B. Kapag iiwanan mo lamang ito ng mga 5 minuto. C. Kapag 40 km per oras zone. Ang tamang sagot ay A. Hindi mo ito iiwanang nakabukas. Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay napipilitang magmaneho ng mabilis dahil sa mga motoristang nasa likuran mo? A. Gamitin ang directional signal, unti-unting lumipat sa daanan ng mga sasakyang mabagal ang takbo at hayaang makalampas ang mga mabibilis na sasakyan sa iyong kaliwa. B. Tapakan ng preno ng 1 o 2 beses habang paalis sa kalsada. C. Buksan ang hazard habang tumatakbo ng mabilis. Ang tamang sagot ay A. Gamitin ang directional signal, unti-unting lumipat sa daanan ng mga sasakyang mabagal ang takbo at hayaang makalampas ang mga mabibilis na sasakyan sa iyong kaliwa. Ang sign na ito ay laging nangangahulugan na stop o hinto. A. Pentagon. B. Octagon. C. Hexagon. Ang tamang sagot ay B. Octagon. Ikaw ba ay pwedeng lumiko pa kanan sa isang pulang signal? A. Oo, ito ay isang protektado na pagliko kaya magkakaroon ka ng tamang daan. B. Oo, magagawa mo lamang pagkatapos na huminto at magbigay daan sa trapiko. C. Oo, magagawa mo lamang ito kung pinapayagan ka ng isang senyas na gawin ito. Ang tamang sagot ay C. Oo, magagawa mo lamang ito kung pinapayagan ka ng isang senyas na gawin ito. Kailan ka dapat ganap na huminto? A. Kapag dilaw na traffic light na kumikisap-kisap. B. Kapag nakailaw na ang pulang traffic light. C. Kapag nasa intersection.
Ang tamang sagot ay B. Kapag nakailaw na ang pulang traffic light. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Ang tamang sagot ay C. Ilog. Anong kulay ng bandera ang kailangang ilagay para ipakita ang kargada na lumampas sa sasakyan? A. Dilaw. B. Berde. C. Pula. Ang tamang sagot ay C. Pula. Kung itinuturo ng driver sa harapan mo ang kaliwang kamay ng pataas, siya ay A. Liliko pa kanan. B. Liliko pa kaliwa. C. Hihinto. Ang tamang sagot ay A. Liliko pa kanan. Ito ang tawag sa patuloy na daloy ng hangin na kailangan upang makaiwas ang driver na nakalanghap ng masamang amoy upang hindi ito mahilo. A. Paglanghap ng hangin. B. Ventilasyon ng hangin. C. Exhaust air. Ang tamang sagot ay B. Ventilasyon ng hangin. Sa linya ng paghinto bago ang tawiran ng mga tao, ang driver ay inaasahang A. Magpatuloy. B. Huminto. C. Pumapak sa preno. Ang tamang sagot ay B. Huminto. Kailan mo maaaring gamitin ang iyong telepono habang nagmamaneho? A. Kapag emergency ang pagtawag. B. Kapag tatanggap ng tawag. C. Kapag nagmamaneho ng automatic na sasakyan. Ang tamang sagot ay A. Kapag emergency ang pagtawag. Paano ka dapat tumingin sa side mirror at rear view mirror habang nagmamaneho? A. Tumingin ng matagal sa iyong salamin. B. Mabilis na pagsulyap. C. Hindi bababa sa isang beses kada minuto. Ang tamang sagot ay B. Mabilis na pagsulyap. Alin sa mga sumusunod ang hindi lamang delikado kung hindi illegal din na gawin habang nagmamaneho? A. Ang pagte-text o pagtawag habang nagmamaneho. B. Pag-aayos ng iyong mga salamin sa labas. C. Pakikinig ng musika. Ang tamang sagot ay A. Ang pagte-text o pagtawag habang nagmamaneho. Ang maramihang linya ng paglalakbay sa parehong direksyon ay nahahati ng anong kulay na linya sa daan? A. Orange. B. Pula. C. Puti. Ang tamang sagot ay C. Puti. Saan ka pwedeng mag-overtake sa one-way na kalye? A. Sa kaliwang bahagi lamang. B. Alinman sa kaliwa o kanan. C. Hindi pwedeng mag-overtake. Ang tamang sagot ay B. Alinman sa kaliwa o kanan. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nakasunod sa student driver at ito ay huminto sa intersection? A. Agad silang lagpasan. B. Magpa-revolusyon sa iyong makina kapag matagal silang umandar. C. Magpasensya, asahang maaari silang magkamali. Ang tamang sagot ay C. Magpasensya, asahang maaari silang magkamali. Ano ang ibig sabihin ng kumikislap na pulang ilaw pantrapiko? A.
Huminto sa guhit o linya ng paghinto at hintayin ang traffic enforcer. B. Bilisan ng takbo para maunahan ang pulang ilaw. C. Huminto sa guhit ng paghinto at tumiretso kung walang panganib. Ang tamang sagot ay C. Huminto sa guhit ng paghinto at tumiretso kung walang panganib. Ano ang dapat mong gawin kapag dumadaan sa may paaralan? A. Pumusina. B. Pailawin ng headlight. C. Bagalan ng takbo. Ang tamang sagot ay C. Bagalan ng takbo. Napansin mo na ang iyong sasakyan ay patuloy na tumatalbog kapag umaapak ka sa preno. Ano ang ibig sabihin nito? A. Pudpud na ang mga shock absorber. B. Pudpud na ang mga gulong. C. Wala sa gitna ang manibela. Ang tamang sagot ay A. Pudpud na ang mga shock absorber. Kapag papalapit sa tawiran, ang dapat mong gawin ay A. Maghanda sa pagbagal at paghinto. B. Magmabilis at tumaan ng mabilis. C. Magmaneho lang maliban kung may taong naglalakad. Ang tamang sagot ay A. Maghanda sa pagbagal at paghinto. Ang daloy ng trapiko sa mga rotonda sa Pilipinas ay A. Pakanan. B. Pakaliwa. C. Kahit saang direksyon. Ang tamang sagot ay B. Pakaliwa. Ano ang dapat mong gawin kapag nasa intersection at nakarinig ng sirena sa likod mo? A. Magpatuloy sa intersection pagkatapos ay gumilid at hayaang makadaan ang mga sasakyang pang-emergency. B. Huminto at huwag gumalaw hanggat hindi nakakadaan ang sasakyang pang-emergency. C. Umatras, tumabi sa kanang bahagi ng kalsada at huminto. Ang tamang sagot ay A. Magpatuloy sa intersection pagkatapos ay gumilid at hayaang makadaan ang sasakyang pang-emergency. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nakaramdam ng pagod habang nagmamaneho? A. Magpatuloy sa pagmamaneho pero uminom ng gamot. B. Maghintay hanggang maging mabuti ang pakiramdam bago magmaneho. C. Magmaneho ng mabagal at pindutin ang hazard warning na ilaw. Ang tamang sagot ay B. Maghintay hanggang maging mabuti ang pakiramdam bago magmaneho. Ano ang ibig sabihin ng kumikislap na dilaw na ilaw? A. Tumigil pagkatapos ay magpatuloy sa pag-iingat. B. Tawiran ng taong naglalakad. C. Magmabagal at magpatuloy ng may pag-iingat. Ang tamang sagot ay C. Magbabagal at magpatuloy ng may pag-iingat. Kailan mainam mag-practice ng mga student driver? A. Sa gabi. B. Sa rush hour. C. Kahit anong oras pero dapat labis na mag-ingat. Ang tamang sagot ay C. Kahit anong oras pero dapat labis na mag-ingat. Alin sa mga sumusunod ang magpapahusay sa pagkonsumo ng gasolina? A. Maikling paglalakbay na may malamig na makina tuwing gabi. B. Pagbabawas ng bilis, tamang pagpepreno at pagpeplano ng maayos. C. Pagmamaneho sa mga higit na mababang kambyo habang bukas ang aircon. Ang tamang sagot ay B. Pagbabawas ng bilis, tamang pagpepreno at pagpaplano ng maayos.
Ang tamang signal sa kamay para sa pagliko sa kanan ay A. Kaliwang braso hawakang nakapababa, nakaturo ang kamay sa lupa. B. Kaliwang braso baluktot sa siko, kamay nakaturo sa taas. C. Kaliwang braso na hawakan ng diretsyon ng kahalang. Ang tamang sagot ay B. Kaliwang braso baluktot sa siko, kamay nakaturo sa taas. Papalapit ka sa isang kanto kung saan maraming sasakyan. Mayroong mga linya na may pagmamarka ng kalsada. Sa huling sandali na pagtanto mo na ikaw ay nasa maling linya, dapat mo A. Pilitin na makadaan. B. Huminto hanggang sa mabakante ang lugar. C. Magpatuloy sa linya na iyon. Ang tamang sagot ay C. Magpatuloy sa linya na iyon. Sa RA 8750 o Seatbelt Act, legal ba para sa bata na wala pang 6 na taong gulang ang umupo sa kandungan ng matanda sa harapang upuan ng sasakyan? A. Oo. B. Oo kung wala ng bakanting upuan sa likod. C. Hindi. Ang tamang sagot ay C. Hindi. Ano ang dapat mong gawin kung ang isang paparating na sasakyan ay napilitang tumawid sa gitnang linya upang hindi mabangga ang isa pang sasakyan na biglang umalis sa kanyang lane? A. Huwag itong pansinin sapagkat ikaw ang may karapatan sa daan. B. Bumusina at pailawin ang mga headlight. C. Maging alisto o maingat, maghandang bagalan ng takbo at magbigay ng daan. Ang tamang sagot ay C. Maging alisto o maingat, maghandang bagalan ng takbo at magbigay ng daan. Kapag nakakita ka ng ilaw pantrapiko na nagpaliit mula sa dilaw, anong kulay ang dapat mong asahan na susunod? A. Amber. B. Pula. C. Asul. Ang tamang sagot ay B. Pula. Ano ang paglabag ng driver kung nagpapatakbo ito ng sasakyang kumikislap-kislap ang ilaw ng preno? A. Illegal na modifikasyon. B. Sagabal sa daan. C. Hindi ligtas na pagmamaneho. Ang tamang sagot ay A. Illegal na modifikasyon. Kung paparada ka sa isang kalyeng pataas at walang bangketa, iayon o ipaling ang gulong patungo sa A. Gitna ng kalye. B. Gilid ng kalye. C. Dulo ng kalye. Ang tamang sagot ay B. Gilid ng kalye. Nasa kaliwang lane ka ng expressway at nakita mo ang karatulang sarado sa unahan. Dapat kang A. Manatili sa iyong lane. B. Maghintay at tingnan kung aling lane ang higit na mabilis. C. Mag-ingat na lumipat sa kanan. Ang tamang sagot ay C. Mag-ingat na lumipat sa kanan. Maliban sa pagbukas ng iyong signal, ano ang marapat mong gawin kung patungo sa highway? A. Bawasan ang tulin ng takbo upang makaiwas sa road crash. B. Itugma ang bilis sa daloy ng trapiko sa loob ng highway. C. Tuluyang huminto at hintayin maging maluwag at ligtas ang daanan. Ang tamang sagot ay B. Itugma ang bilis sa daloy ng trapiko sa loob ng highway. Ang pagmamaneho ng nakainom o maimpluwensya ng iba pang illegal na sangkap ay labag sa batas at maaaring magresulta sa A. Parusang mabigat na multa. B. Habang buhay na pagbawi ng lisensya sa pagmamaneho. C. Walang katiyakang pagkasuspinde ng lisensya sa pagmamaneho.
Ang tamang sagot ay B. Habang buhay na pagbawi ng lisensya sa pagmamaneho. Ang ibig sabihin ng pulang X sa tollgate ay A. Hindi ka maaari sa lane na ito. B. Maaari ka sa lane na ito. C. Kailangan mong umalis sa lane na ito. Ang tamang sagot ay A. Hindi ka maaari sa lane na ito. Ano ang ibig sabihin ng berdeng araw na trapikong ilaw? A. Pwedeng tumawid ang taong naglalakad. B. Bawal pumunta sa direksyon ng araw. C. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na pumunta sa direksyon ng araw. Ang tamang sagot ay C. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na pumunta sa direksyon ng araw. Papalapit ka sa traffic light na naka-green na ng ilang minuto. Dapat kang A. Maghanda sa paghinto. B. Magmabilis ng sobra. C. Panatilihin ng bilis. Ang tamang sagot ay A. Maghanda sa paghinto. Para saan ang kaliwang linya ng 3 linya na expressway? A. Mga coach lang. B. Mga sasakyang pang-emergency lang. C. Sa pag-overtake. Ang tamang sagot ay C. Sa pag-overtake. Kapag liliko ka sa sulok, ang driver ay gagamit ng pamamaraan na ito sa pagmamaneobra ng manibela. A. Dalawang kamay na pamamaraan. B. Hand-over na pamamaraan. C. Hand-to-hand na pamamaraan. Ang tamang sagot ay B. Hand-over na pamamaraan. Ang tamang pagsuot ng 3-point seatbelt ay A. Sa ilalim ng balikat. B. Paikot sa balikat at kandungan. C. Sa ibabaw ng braso. Ang tamang sagot ay B. Paikot sa balikat at kandungan. Kapag inaantok ka habang nagmamaneho, ano ang dapat mong gawin? A. Buksan ang aircon o ang bintana. B. Buksan ang radyo ng napakalakas. C. Huminto, magpahinga at kung maaari magpapalit muna. Ang tamang sagot ay C. Huminto, magpahinga at kung maaari magpapalit muna. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Bawal pumasok ang mga sasakyang 30 taon ang edad. B. Pinakamababang itinakdang bilis. C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Ang tamang sagot ay C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Ang anumang dami ng inuming ito ay makapagpapahamak sa iyong pagmamaneho. A. Tubig. B. Alcohol. C. Pineapple juice. Ang tamang sagot ay B. Alcohol. Kapag gusto mong bagalan ang takbo o huminto, dapat na A. Bumusina. B. Banayad na tapakan ng preno upang umilaw ang iyong brake lights. C. Manatili sa iyong daanan o lane at huminto. Ang tamang sagot ay B. Banayad na tapakan ng preno upang umilaw ang iyong brake lights. Ayon sa RA 8750, ang mga bata ay dapat nakaupo sa aprobadong child restraint kung sila ay A. 10 taong gulang. B. 6 na taong gulang at pababa. C. 7 taong gulang. Ang tamang sagot ay B. 6 na taong gulang at pababa. Ang tamang senyas ng kamay kapag kumakanan ay A. Ang kaliwang braso at kamay ay nakaturo sa kaliwa. B.
Ang kaliwang braso at kamay ay nakaturo sa itaas. C. Ang kaliwang braso ay nakapababa at kamay ay nakaturo sa lupa. Ang tamang sagot ay B. Ang kaliwang braso at kamay ay nakaturo sa itaas. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Babala ng sangandaan. B. Istasyon ng first aid. C. Babala ng daang tren. Ang tamang sagot ay A. Babala ng sangandaan. Ikaw ay naghahanap ng lugar kung saan pwedeng iparada ang iyong sasakyan. Ang lugar ay puno maliban sa puwang ng minarkahang PWD or Person with Disability. Ikaw ay A. Gamitin ang mga puwang na ito kapag ang ibang lugar ay puno. B. Hindi paparada doon maliban kung pinahihintulutan. C. Gamitin ang paradahan may kapansanan man o wala. Ang tamang sagot ay B. Hindi paparada doon maliban kung pinahihintulutan. Totoo ba na ang student driver ay hindi hinuhuli sa anumang paglabag sa batas trapiko? A. Totoo. Ang violation ticket ay ibibigay sa nagtuturo. B. Hindi totoo. Ang violation ticket ay ibibigay sa nag-aaral. C. Hindi totoo. Ang violation ticket ay ibinibigay lamang sa mga professional na driver ng sasakyang publiko. Ang tamang sagot ay B. Hindi totoo. Ang violation ticket ay ibibigay sa nag-aaral. Sa pagmamaneho sa kalsada, dapat handa ang mga dokumentong ito. A. DL at rehistro at insurance policy. B. May bisa na DL at updated na rehistro at insurance policy. C. CPC at fare matrix. Ang tamang sagot ay B. May bisa na DL at updated na rehistro at insurance policy. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Mga sasakyan sa rotonda. B. Mga sasakyang paparating sa rotonda. C. Mga sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. Ang tamang sagot ay A. Mga sasakyan sa rotonda. Kung bababa ang pasahero sa kotse, ano ang bahagi ng sasakyan ang pinakaligtas babaan? A. Kaliwang pintuan. B. Kanang pintuan. C. Likod ng sasakyan o hatchback. Ang tamang sagot ay B. Kanang pintuan. Nagmamaneho ka sa expressway, hihinto ka lamang kapag A. Nagbaba o nagsasakay ng mga kargamento. B. Kapag tatawag para sa emergency. C. Magtanong ng direksyon. Ang tamang sagot ay B. Kapag tatawag para sa emergency. Alin sa mga sumusunod ang katotohanan tungkol sa mga seatbelt? A. Ang driver lang ang dapat magsuot ng seatbelt. B. Ang pasahero sa harapan lamang ang dapat na magsuot ng seatbelt. C. Ang lahat ng mga upuang may seatbelt ay dapat gamitin ng maayos. Ang tamang sagot ay C. Ang lahat ng mga upuang may seatbelt ay dapat gamitin ng maayos. Paano ka dapat pumarada sa tabi ng sasakyan na may ganitong sticker? A. Pumarada na nakasampa ang dalawang gulong sa bangketa. B. Pumarada malapit sa kabilang gilid ng sasakyan. C. Pumarada ngunit magbigay ng tamang puwang para sa wheelchair. Ang tamang sagot ay C. Pumarada ngunit magbigay ng tamang puwang para sa wheelchair. Tama ba na itutulak ng gravity ang iyong sasakyan ng pataas kapag nagmamaneho sa paakyat na daan sa bilis ng 60 km bawat oras?
A. Mali. B. Tama. C. Kailangang bilisan pa. Tamang sagot ay A. Mali. Alin ang maaaring makapagpawala sa iyong konsentrasyon habang nagmamaneho? A. Paggamit ng panlinis ng iyong windshield. B. Pagtingin sa mga mapa ng daan, pakikinig ng malakas na kanta, paggamit ng mobile phone. C. Pagtingin sa iyong side mirror. Ang tamang sagot ay B. Pagtingin sa mga mapa ng daan, pakikinig ng malakas na kanta, paggamit ng mobile phone. Nagmaneho ka hanggang sa isang intersection at nakita mo ang senyas na ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Mapanatili ang bilis dahil ang lahat ng trapiko sa unahan ay dapat magbigay sa iyo. B. Tumating sa isang kumpletong paghinto at magpatuloy pagkatapos ng pagbibigay sa anumang mga naglalakad at trapiko. C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko sa unahan. Ang tamang sagot ay C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko sa unahan. Magpapatuloy ka ba sa mabilis mong takbo kung sa likuran mo ay may sasakyang pang-emergency na sumisirena at kumikislap ang ilaw kahit na may isa pang bukas na lane? A. Oo, para hindi ka maabala. B. Hindi, dapat magmaneho ng mabagal. C. Depende sa abilidad ng driver. Ang tamang sagot ay B. Hindi, dapat magmaneho ng mabagal. Kung may nakita kang bola mula sa likuran ng isang nakaparadang sasakyan sa isang kalye, malamang na may batang nakasunod dito. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan ang takbo. C. Bumisina at panatilihin ang bilis ng takbo. Ang tamang sagot ay B. Bagalan ang takbo. Ano ang may papayo mo sa driver na nakainom ng konti sa party? A. Uminom ng matapang na kape at pagkatapos magmaneho pa uwi. B. Magpahinga at huwag magmaneho. C. Magmaneho ng mabagal at maingat pa uwi. Ang tamang sagot ay B. Magpahinga at huwag magmaneho. Ano ang mga code ng DL o restriction para sa lisensya sa pagmamaneho ng hindi professional ng maliit na sasakyan? A. 1-3 A. A1D. B. 1-2-4-6 A. A1B B1 B2 BE. C. 1-5 A. A1 CE. Ang tamang sagot ay B. 1-2-4-6 A. A1B B1 B2 BE. Kapag papalapit sa pataas na tulay, dapat kang A. Magdahan-dahan. B. Biglang prumeno. C. Magmabilis. Ang tamang sagot ay A. Magdahan-dahan. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Paisa-isang sasakyan lamang ang maaaring dumaan. B. Bawal pumasok lahat ng klase ng sasakyan. C. Dumiretso sa unahan at lumiko sa intersection. Ang tamang sagot ay B. Bawal pumasok lahat ng klase ng sasakyan. Sa aling lugar ka hindi dapat mag-overtake nang walang malinaw na nakikita kahit man lamang sa 200 talampakan sa unahan? A. Bago ang kurbada. B.
sa loob ng construction sa kalsada. C. Bago ang rotonda. Ang tamang sagot ay A. Bago ang kurbada. Ano ang mga epektibo ng alak o droga? A. Mas mabilis na reaksyon. B. Walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa, at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. C. Higit na kamalayan sa panganib. Ang tamang sagot ay B. Walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. Paano ka dapat tumingin sa side mirror o rear view mirror habang nagmamaneho? A. Tumingin ng matagal sa iyong salamin. B. Mabilis na pagsulyap. C. Hindi bababa sa 1 beses kada minuto. Ang tamang sagot ay B. Mabilis na pagsulyap. Mandatory na dalhin ng mga driver ng kotse anong uri ng siguro or insurance? A. Komprehensibo. B. Third party. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay B. Third party. Kapag pumaparada sa paahon na daan na walang bangketa, iliko ang iyong gulong. A. Kahanay o kahilera ng kalsada. B. Patungo sa gilid ng kalsada. C. Patungo sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot ay B. Patungo sa gilid ng kalsada. Ano ang ibig sabihin ng mga senyas trapiko na ito? A. Daanan o riles ng tren. B. May zipline sa unahan. C. Bawal tumawid. Ang tamang sagot ay A. Daanan o riles ng tren. Alin sa mga sumusunod ang paglabag ng senyas pantrapiko o traffic signals? A. Illegal na pagparada. B. Pagsakay o pagbaba. C. Beating the red light. Ang tamang sagot ay C. Beating the red light. Ang sasakyan mo ay may handheld telepono. Para magamit ito, ano ang iyong dapat gawin? A. Gamitin habang nagpapatakbo ng maingat. B. Bagalan ang iyong takbo. C. Huminto muna saka ito gamitin. Ang tamang sagot ay C. Huminto muna saka ito gamitin. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Ang tamang sagot ay C. Ilog. Sino ang pangunahing may karapatan sa daan? A. Truck ng bombero na may ilaw at sirena na papunta sa emergency. B. Malalaking bus. C. Articulated trucks. Ang tamang sagot ay A. Truck ng bombero na may ilaw at sirena na papunta sa emergency. Ang mga traffic sign, traffic signal, mga babala at pavement markings ay para sa A. Motorist lamang. B. Mga taong dumadaan lamang. C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kung sinadyang tinawid ng kasalubong na sasakyan ang gitnang daanan o lane upang lumusot o mag-overtake sa isang pangsasakyan? A. Maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. B.
bumisina at panatilihin ang bilis ng pagtakbo. C. Pailawin ang headlight. Ang tamang sagot ay A. Maging alerto at bagalan ng takbo o huminto kung kinakailangan. Nasa expressway ka at mayroong pulang kumikislap na ilaw sa taas ng bawat linya. Dapat kang A. Magmaneho ng dahan-dahan. B. Umalis sa susunod na labasan. C. Huminto at maghintay. Ang tamang sagot ay C. Huminto at maghintay. Ang speedometer ay para sa bilis, samantalang ang odometer ay para sa A. Revolusyon kada minuto. B. Layo ng nilakbay. C. Temperatura. Ang tamang sagot ay B. Layo ng nilakbay. Ano ang gagawin mo kapag nagreseta ang iyong doktor ng gamot na maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Iwasang magmaneho sa mga expressway. B. Magmaneho lamang kung ikaw ay may kasama. C. Huwag magmaneho. Ang tamang sagot ay C. Huwag magmaneho. Alin sa mga sumusunod na sasakyan ang maaaring gumamit ng kumikislap na asul na ilaw? A. Expressway maintenance. B. Sasakyan na bomb disposal. C. Patrol ng pulisya. Ang tamang sagot ay C. Patrol ng pulisya. Sa automatic na clutch, gamitin ang cambio na park kapag ipaparada ang iyong sasakyan na nakaharap sa palusong na daan. Anong cambio ang dapat mong gamitin sa manual na clutch? A. Iwanan ng sasakyan ng naka-neutral. B. Iwanan ng sasakyan na nakakambyo sa primera. C. Iwanan ng sasakyan na naka-reverse. Ang tamang sagot ay C. Iwanan ng sasakyan na naka-reverse. Ang mga driver na higit na mabagal sa iba ay dapat nasa A. Daanan o lane sa gawing labas. B. Gitnang daanan o lane. C. Gawing loob na daanan o lane. Ang tamang sagot ay A. Daanan o lane sa gawing labas. Kapag ang motorista ay nag-flash ng kanilang headlight sa iyo, ang ibig sabihin nito ay A. Na sila ay nagbibigay daan sa iyo. B. Na may isang radar speed drop sa unahan. C. Na binabalaan kanila ng kanilang presensya. Ang tamang sagot ay C. Na binabalaan kanila ng kanilang presensya. Alin sa mga ito, kung hinahayaan na mababa, ay maaaring makapagdulot ng aksidente o pag-crash sa kalsada? A. Level ng coolant ng radiator. B. Level ng tubig ng radiator. C. Level ng likod ng preno. Ang tamang sagot ay C. Level ng likod ng preno. Alin sa mga sumusunod na halimbawa ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang solong tulid na dilaw na linya? A. Pumunta sa isang driveway kung ligtas na gawin ito. B. Upang dumaan sa highway. C. Upang dumaan sa isang U-turn na highway. Ang tamang sagot ay A. Pumunta sa isang driveway kung ligtas na gawin ito. Paano mo linisin ang iyong accelerator, preno at kable ng clutch? A. Palaging hugasan ang kable ng sabon at tubig. B. Palaging ibabad ang kable sa langis pang makina. C. Palaging ibabad ang kable sa gasolina. Ang tamang sagot ay B.
Palaging ibabad ang kable sa langis pang makina. Nakakita ka ng school bus na nakaparada sa kabilang bahagi ng highway na nakabukas ang hazard warning na ilaw. Kailangan mo bang huminto? A. Oo, kailangan mong huminto, ngunit pwede ka nang tumuloy kung sa tingin mo ay ligtas na. B. Oo, kailangan mong huminto hanggang sa mamatay ang hazard light at walang mga bata sa kalsada. C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Ang tamang sagot ay C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Alin sa mga sumusunod na accessory ang ipinag-uutos na maipanatili sa magandang kondisyon? A. Seatbelt. B. Headlight. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng nabanggit. Sa isang sulong buong dilaw na ilaw ay nangangahulugang A. Pinahihintulutan ang pagdaan or pag-overtake. B. Pagdaan o pag-o-overtake ay hindi pwede. C. Pagdaan o pag-o-overtake ay maaaring gawin kahit kailan. Ang tamang sagot ay B. Pagdaan o pag-o-overtake ay hindi pwede. Ito ay traffic sign na octagonal ang hugis. A. Paradahan. B. Lugar ng sasakyan at babaan. C. Babala ng pagtigil. Ang tamang sagot ay C. Babala ng pagtigil. Paano mo aayusin ang likuran ng preno? A. Alisin ang mga gulong sa likuran at hugasan ng sabon at banlawan ng tubig. B. Gumamit ng pressure wash. C. Alisin ang mga gulong sa likuran at gumamit ng presyon ng hangin upang malinis. Pagkatapos ay mag-apply ng grasa sa mga kasukasuan at spring. Ang tamang sagot ay B. Gumamit ng pressure wash. Ayon sa RA 4136, alin sa mga sumusunod ang maximum na nararapat na bilis sa mga malawak na pambansang kalsada? A. 80 km per oras. B. 100 km per oras. C. 60 km per oras. Ang tamang sagot ay A. 80 km per oras. Bilang kapalit ng pulang bandera, ano ang kinakailangan sa gabi para ipakita ang mga kargada na lumampas sa haba ng sasakyan? A. Puting ilaw. B. Pulang ilaw. C. Wala. Ang tamang sagot ay A. Puting ilaw. Ano ang kailangan mong gawin kung masundan mo ang truck na may ganitong kumukurap-kurap na senyas ng kanyang likuran? A. Magmaneho papalayo sa truck. B. Dumaan sa kanyang linya. C. Dumaan sa kaliwang linya. Ang tamang sagot ay C. Dumaan sa kaliwang linya. Ilang metro ang lampas na haba sa sasakyan ng kargada para lagyan ito ng pulang bandera? A. Mahigit 0.5 metro. B. Mahigit 1.0 metro. C. Mahigit 1.5 metro. Ang tamang sagot ay B. Mahigit 1.0 metro. Nagmaneho ka sa mabagal na pila ng trapiko. Bago magpalit ng linya, dapat kang A. Tumingin ng mga motoristang nangunguna sa trapiko. B. Bumusina. C. Magbigay ng signal ng braso na bumagal. Ang tamang sagot ay A. Tumingin ng mga motoristang nangunguna sa trapiko.
Kapag nakakita ka ng mga nakahintong sasakyan sa gilid ng kalsada, ano ang gagawin mo? A. Bumusina nang malaman nila na ikaw ay dadaan. B. Huminto at awayin ang driver. C. Bagalan ng takbo at mag-ingat. Ang tamang sagot ay C. Bagalan ng takbo at mag-ingat. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot ay C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Sa malinaw na pananaw na hindi bababa sa 200 talampakan, aling lugar ang hindi mo dapat overtaken? A. Paanan ng tulay. B. Sa sangandaan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay C. Lahat ng nabanggit. Sa gabi, kapag papalapit sa isang kurbada o intersection na mahirap makita ang kasalubong, tiyaking A. Patay ang headlight upang makita ng mga kasalubong na sasakyan ang sasakyan mo. B. Pailawin ang headlights upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong mong motorista na papalapit ka sa kurbada o intersection. C. Pailawin ang mga ilaw sa loob ng sasakyan upang makita ng mga makakasalubong ang iyong sasakyan. Ang tamang sagot ay B. Pailawin ang headlights upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong mong motorista na papalapit ka sa kurbada o intersection. Babala ang signal na ito para sa panganib sa unahan. A. Umiindap na dilaw na ilaw. B. Umiindap na pulang ilaw. C. Umiindap na berdeng ilaw. Ang tamang sagot ay B. Umiindap na pulang ilaw. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 km per oras na lugar. B. Kapag paparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Ang tamang sagot ay C. Hindi maaaring kahit sa anumang sitwasyon. Bago lumiko, kailangan mo bang paraanin ang mga taong naglalakad? A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. B. Oo, kung ito ay liliko pa kanan lamang. C. Oo, kung ito ay liliko pa kaliwa lamang. Ang tamang sagot ay A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. Ang ibig sabihin ng kumikislap na dilaw na ilaw ay A. Mayroon kang right of way kapag kumikislap ang pulang ilaw. B. Magbabagal at magpatuloy sa sangandaan na may pag-iingat. C. Ang mga sasakyan ay tumatawid mula sa kabila. Ang tamang sagot ay B. Magmabagal at magpatuloy sa sangandaan na may pag-iingat. Kailan mo pwedeng gamitin ang unang lane ng 3-lane expressway? A. Kapag mabagal ang takbo kaysa sa itinakdang bilis at walang ibang sasakyan sa paligid. B. Kapag tumatakbo ng higit sa mabilis kaysa sa itinakdang bilis. C. Kapag nag-o-overtake. Ang tamang sagot ay C. Kapag nag-o-overtake.
Habang lumilipat ng lane, kailangan mong sumenyas, suriin o tingnan ang iyong rear view at side mirror at blank. A. Pailawin ang headlight ng sasakyan. B. Tingnan ang paparating na mga sasakyan. C. Bumusina. Ang tamang sagot ay B. Tingnan ang paparating na mga sasakyan. Ang sign na ito ay laging nangangahulugan na stop o hinto. A. Pentagon. B. Octagon. C. Hexagon. Ang tamang sagot ay B. Octagon. Ikaw ba ay pwedeng lumiko pakanan sa isang pulang signal? A. Oo, ito ay isang protektado na pagliko, kaya magkakaroon ka ng tamang daan. B. Oo, magagawa mo lamang pagkatapos na huminto at magbigay daan sa trapiko. C. Oo, magagawa mo lamang ito kung pinapayagan ka ng isang senyas na gawin ito. Ang tamang sagot ay C. Oo, magagawa mo lamang ito kung pinapayagan ka ng isang senyas na gawin ito. Kailan ka dapat ganap na huminto? A. Kapag dilaw na traffic light na kumikisap-kisap. B. Kapag nakailaw na ang pulang traffic light. C. Kapag nasa intersection. Ang tamang sagot ay B. Kapag nakailaw na ang pulang traffic light. Anong kulay ng bandera ang kailangan ilagay para ipakita ang kargada na lumampas sa sasakyan? A. Dilaw. B. Berde. C. Pula. Ang tamang sagot ay C. Pula. Ang pinakamabisang gawin sa isang sasakyang tumututok ay A. Huwag siyang pansinin ngunit huwag siyang hayaang makalayo. B. Pagalan ng takbo at hayaan siyang lumampas. C. Bilisan at maging alisto sa pagpreno. Ang tamang sagot ay B. Pagalan ang takbo at hayaan siyang lumampas. Kung ikaw ay pumarada sa tabi ng sasakyang nakaparada, ikaw ay A. Magbayad ng halagang doble ng dapat bayaran ng nakaparadang sasakyan. B. Nakasasagabal sa malayang daloy ng trapiko. C. Obligadong bayaran ng triple ang parking fee. Ang tamang sagot ay B. Nakasasagabal sa malayang daloy ng trapiko. Ang maramihang linya ng paglalakbay sa parehong direksyon ay nahahati ng anong kulay na linya sa daan? A. Orange. B. Pula. C. Puti. Ang tamang sagot ay C. Puti. Ang traffic sign na give way ay nangangahulugan na A. Bagalan ng takbo at humanda sa paghinto at magbigay daan sa mga may karapatan sa daan na sasakyan at mga taong tatawid. B. Bagalan ng takbo kung kinakailangan. C. Tuluyang huminto. Ang tamang sagot ay A. Bagalan ng takbo at humanda sa paghinto at magbigay daan sa mga may karapatan sa daan na sasakyan at mga taong tatawid. Kung hanap mo ay English version ng LTO Exam Reviewer para sa non-professional, bisitahin lamang ang aking YouTube channel. Ilalagay ko rin ang link ng ibang set ng reviewer sa description sa baba. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, subscribe at ring the notification bell para updated ka sa susunod na video.